So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong pakulo, itong bagong pautot ni Mr. Taning Witness na si Mike Defensor tungkol nga dito sa 18 Marines. So bali itong 18 Marines daw po na ito mga ka-Streetwise, no? Sila daw ang magpapatunay na totoong may mali-malitang diniliver kay Presidente Bongbong Marcos. Mali-malitang may laman na pera, ha? Para clear. So kaya tinan nyo to, no? Para makuha natin yung point dito. Okay. So sabi dito from Philstar ko ata nakuha to. So basahin na lang natin. Sabi dito. Okay. So lawyer 18 Marines say PBBM ordered luggage deliveries confirm Guterres claim. O diba? Puta bida pa rin si Guterres talaga, no? So si lawyer Levy Baligod, no? As accused President Marcos of masterminding the delivery of 805 billion worth of alleged kickback to politician from anomalous flood control projects. Ayan. So magpapatunay daw dito yung mga 18 Marines po na yan. So ako ba naniniwala ba ako dito? So pag-usapan natin. Kasi syempre ang point natin dito, pag may mali na sa isang kwento, mali na po buo yan. Ganon. Pag sa isang parte po ng isang narrative may mali na, buong kwento mali na yan. Di ba? So tingnan natin to sabi dito, continue natin. Okay. Lawyer Levy Baligod has accused President Marcos of masterminding the delivery of 8.5 billion worth of alleged kickbacks. Ano nabasa ko na yan? So, the lawyer and one-time senatorial candidate said the Marines described as former colleagues of ex-Master Sergeant Orly Gutesa made the deliveries on the order of Chief Executive. So, ang tanong dito, nasaan na si Gutesa? Diba? So, pinipilit nilang banggitin si Gutesa para kunwari, totoo yung sinasabi. Pero by the way, no, tumakbo pala siyang senador, no? So, itong si Baligod pala, tumakbong senador. So, ngayon, mga kababayan, no, merong part dito ng kanilang press con na medyo natawa ko. Kasi mismong address nga po ni PBBM sa Ilocos Norte, hindi nila alam. Lahat sila hindi nila alam. Oh, malamang hindi nila naisip na ay baka tanungin to, no? Pero di nila na-research, di ba? O sige, tinan nyo to. Matatapang po yan. At humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Ayan, natatapang daw, natatapang, no? Kung pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na kuan. Okay, ganito yan. Group chat. Oh, may sinasabing group chat. Pag yung group chat po, screenshot lang po yan. Hindi po valid yun. Dapat talaga yung group chat talaga nipapakita yung as in buong conversation, yung pwede mong i-scroll. Pero pag yan po ay screenshot lang, wala po yan. Madali lang po gawin sa Photoshop yan. Oo. Ako ilang beses kong ginawa yan. Oo. Namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Turo mo yung kasama mo. Bakit hindi mo pa sinagot? Akala ko ba magkakasama kayo? Dapat talaga may isang taong sa salita kapag si PBBM na yung topic. So, ganun ba? Doon nakakatawa dito, yung nakatawa ka doon para pagsalita, pag si PBBM yung topic, naka-face mask pa. Oh. Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Sige, saan? Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ayan na. Di ko alam paano napunta si Saldi ko sa Ilocos. Pero by the way, kung talaga makasabot sila, malamang pupunta talaga yun doon. Pero ang nakakatawa dito, hindi nila alam kung saan yung bahay ni PBBM sa Ilocos. Hindi nila alam. No, tingnan nyo to.
Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para And- kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Sige, wala na. Hindi na may sagot. So to the rescue yung abogado. Ngayon, pagsagot ng abogado, sablay din. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Paway daw, sa Paway. Puta. Alam nyo ba yung bahay nila sa Paway? Open for public na po yun. Parang museum na nga lang yun eh. Mga kababayan, yung bahay po ng mga Marcos sa Paway, tinirahan po nila yan nung si Apo Lakay pa yung presidente ng Pilipinas, si Marcos Sr. Di ba? Ay, diyan po sila tumira sa Ilocos. Pero after nun mga streetwise, hindi na po nila tiniran yan. Kasi nga po, naging open for public na po yan, parang naging museum na nga lang po yan eh. Kasi ang tawag nga po dyan yung bahay nila sa Paway is Little Malacanang. Bobo talaga nito, no? Kung magdi-deliver kayo ng pera, doon mismo sa public na lugar. Tingnan nyo to bobo talaga ng mga to eh. Malamang kasi hindi nila na-anticipate na tatanungin pala sila tungkol doon. Kaya di nila na-research. Tingnan nyo to So, Malacanang of the North nga tawag doon, di ba? Okay, Malacanang, di ba? The former residence of President Ferdinand Marcos in Paway, Ilocos Norte is open to the public as a museum. Puta, nag-deliver kayo ng pera sa museum? Puta, bobo naman ng mga to, di ba? Meron pa nga to, no? Visiting hours and fees. So, may bayad pala ito, no? 9 a.m. to 4 p.m. So, may bayad na 70 pesos. Now, some sources note fees as low as 10 to 50 pesos depending on the visitor status. Di ba? Tapos, syempre, may dress code. Visitors have previously been advised to adhere a smart casual dress. Okay, entry may be restricted for those wearing shorts, sleeveless, tops, or sleepers. Di ba? Ginan ninyo, no? Bahay daw po ni PBBM yung sa Paway. Museum na nga po yun. Palpak. Nako, kayo tandaan nyo kayo mag-ingat-ingat kayo dito. Kasi ngayon, mahigpit po yung NBI natin ngayon. Tingnan nyo merong bagong dinimanda yung NBI ngayon. Si Jack Argota, si Ka Eric Celis, at saka itong si Jace Honsa. Tutulungan sila ni Melvin Matibag. At mga kababayan, kung hindi totoo ito sinasabi ng 18 Marines po na to, puta baka magtago din to mga to, baka i-demanda rin to ng NBI. Pag-usapan natin mamaya yan, babalikan natin yan, no? So ngayon, bukod nga po dyan, sa sa allegation nga po nila, no, na nakatira doon sa Paway si PBBM. So ngayon po kasi, nakatira na po si PBBM ngayon sa Batak. President Bongbong Marcos maintains a registered address at Barangay Lacub, Batak, Ilocos Norte. Di ba? Ayun na yung niya ngayon eh. So, wala, men. At ang nakakatawa pa dito mga kababayan, no? Ginamit din nila po yung itong 18 Marines na to para po sa siraan yung ICC. So, ewan ko ba? Mga bobo talaga itong mga to, no? So, ito, tinan nyo ito, pakinggan nyo ito, Saan ba yun? Ito. In-interview ng mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at Sige, saka ni bintang Sunny pa. Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. Oo nga, ito mga kababayan, bobo rin talaga to, no? Ako kasama ko minsan, no, isang beses, no, na na-interview ko nga po yung mga biktima ng war on drugs, yung mga pamilya nila. So, ano talaga yan?
Hindi sinasabi sa amin kung saang lugar, bibiglain na lang kami. So mga private na lugar nga po yung pinuntahan namin noon. Bakit? Para po sa safety nga po ng mga biktima, ng mga pamilya ng biktima. Ang hina naman ako kote nito ni attorney. Alam nga namang pag-interviewin mo yan sa government offices, di iba implication nun. Nagreklamo kayo na tumutulong ang gobyerno sa mga biktima ng ICC. Pero ang gusto ninyo, interviewin sila sa government buildings. Bobo rin talaga, no? Di mo alam kung saan nilalagay. So, yun ang point dito, mga ka-streetwise, no? Nung napasama nga po ako noon, nung interviewin nga po itong mga biktima ng war on drugs ni Digong, no? Sa isang pribadong lugar po talaga yun. Oo. So, yun. Kaya, bobo talaga. Bobo. Basta details talaga, no? At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng Actually, mga kababayan, no, hindi na po talaga kailangan ng pera ng ICC. Kasi po may sariling budget po yan. May sariling budget po yung ICC. So, tingnan nyo naman to. Bobo talaga nito. Oh, the International Criminal Court is primarily funded through mandatory assessed contribution from its states parties. Di ba? Countries that have ratified the Rome Statute, the annual budget which supports the judicial activities is approved by the Assembly of States Parties. O di ba? Key consistent contributors include Japan, Germany, France, and UK. Oh. So hindi nila kailangan ng pera ni Saldico. So ito yung sinasabi ng mga kababayan ng OTP. No, diyan po sa ICC. Na si Digong nga po ay nakakulong na pero grabe nila siraan yung ICC. So dito po sa ginagawa ngayon ng mga kulto ni Digong, mas lalong hindi makakalaya si Digong yan pag ganyan kayo. Kasi mas pinapakita ninyo na handa kayo magbigay ng fake news para siraan yung ICC. O, di ba? And by the way, kakasuhan sila ni Trillanes dito. Oo. Kakasuhan sila dito. O, siguro mga 2 weeks o 3 weeks. So ngayon, bukod nga po dyan mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko kanina eh. So yung NBI po natin ngayon na si Melvin Matibag, mahigpit. Mahigpit ngayon. O, hindi pwede mga fake news ngayon. Kasi, tinan nyo to ha. Saan na ba tayo? Yan, ito. Yan. So kanina lang to, no? Okay, NBI sues vlogger Jack Argota over alleged fake medical records. At bukod nga po dyan kay Jack Argota, ang dinimanda rin po si ito. Prior to this, NBI earlier lodged a cyber libel complaint against former broadcaster Jason Sa and another blogger Jeffrey Celis over the same issue of alleged spreading fake medical records of the president. So ngayon, nagpit po ngayon ng NBI sa mga fake news. Dahil nga po dito kay NBI Director Melvin Matibag. At itong mga ugok-ugok na to na mga Marines daw sila, no? No, napakita kayo ng muka. Yung iba sa inyo nagpakita ng muka. Pinangalanan nyo pa yung sarili ninyo. Well, kapag yan, fake news yung nilabas ninyo, madidimanda kayo nito. Di ba mahigpit si Melvin Matibag ngayon? O kayo, pag dinimanda kayo, sino tutulong sa inyo? Tutulungan ba kayo niya ni Gotesa? Tutulungan ba kayo ng bike defensor? Yun yung ngayon nangyari kay Jack Argota. Puta, hinarap yung kaso mag-isa. O, kaya isip-isip din pag may time, di ba? Yun. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, sa fake news nga po na nilabas na naman po ni Mike Defensor. Siya na naman po yung pasimuno niyan eh. At kayo po ba, naniniwala din po ba kayo na pag ito talaga peke ito, sana, makasuhan po sila ng NBI. Yari sila dito. Puta, cyber libel din to kasi ginamit ng internet. Di ba? So yun mga kababayan, no? So pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.